guys! Welcome back sa aming channel, ang KKK by Jeng and Otep. And of course, it's me, your Ate Jeng. At ang nasa likod po ng camera ay si Daddy D. Lalaksan ko po yung ay! Brown out! Ayan, dahil nga po biglang nag-brown out, meron kaming panibagong ilaw na pinroduce ni Daddy D sa pamamagitan ng isang lights. Ayan. Kailangan po natin kasi itong gawin dahil ito ay ice candy with a purpose. Wow, bakit kaya ice candy with a purpose? Kasi hindi naman sana ako gagawa ng ice candy ng out of the blue. Pero dahil sa Pero dahil sa request ni Harabas, ayan po, gagawa tayo ng ice candy. Pero ang ice candy po na to ay gagamitin, sabi ko nga, with a purpose, ice candy with a purpose, doon po sa Team Harabas. Mapapanood nyo po yon sa Team Harabas. So, syempre, hindi ko po muna sasabihin dito, ha? May paganon pa. Eto po, meron po tayong 3 litrong tubig. O, nawa ay nakikita. Oh, maliwanag naman po. Ang ganda-ganda naman ating lights. Tapos meron tayo ditong isang latang condensed milk. Tapos may 2 evap tayo. Tapos po ang ating gagamitin ay dahil hindi po masyadong uso-uso ang mga prutas-prutas ngayon. Dahil nga po nag-uulan ng mga nakaraang araw. Medyo bulok-bulok po yung ating mga prutas. Hindi naman po magandang ihalo sa ating ice candy. Meron po tayong cream corn, yung sweet corn po dito. Ayan, may power na po. Mag-cheese power lang po kami. Ayan, diretso daw, sabi ng aking cameraman. Meron po tayo ditong cream. Ayan, cream corn. Oh, bahala po kayo kung anong gusto ninyong brand. Ito lang po yung nasa nandun kay Diche. Yan ang aking mga ingredients. Lagyan na po natin ng condensed milk. Dito ko po yan nilagay sa aking malinis na kasirola. Kasi mas madali pong haluin dito. Unahin na po natin ang condensed milk. Siyempre, hindi ko po lalagyan ng pampapino o yung pong cassava flour o yung tinatawag po nating palabok. Bakit po? Dahil medyo magiging parang ice cream po yung texture kasi nun. Medyo matagal din siyang patigasin compare doon sa wala pong palabok. Iba po yung texture nun. Mala ice cream. So, hindi po yun ang kailangan natin. Kailangan po natin ay yung medyo may yellow na ice candy. At kailangan pong matigas agad. Ayan, meron po tayong condense. 2 po ang gagawin kong iba para naman medyo malasa talaga. Pero yung condense, titingnan po natin kung matamis na, hindi na natin idadagdag yung isa. May mga extra po kasi ako dito. May extra akong condense. Kapag naman matabang pa, si Daddy D po ang magtitikim. Ayan. Dadagdagan po natin ng condense pag matabang pa. Ito po ay parang magiging lasang mais con yellow. O, diba? Alam niyo po yung mais con yellow, parang magiging ganun yung lasa. Haluin muna natin ang ating condensed milk bago natin ilagay ang ating cream. Actually, ano naman na agad. Mix naman na yan agad. Ito po ay hindi naman commercialized, kaya marami tayong nilalagay na gatas. Ang kakain naman po na to ay mga special people. Ayan, meron din pala tong ano. Ang cream pala ay meron ding buo-buo na oh. Oh, meron pa akong nilagay. Ang cream pala ay meron ding medyo buo. Ayan, haluin po muna natin. Tapos ilagay po natin. Ito po ay napakalasa. Tingnan natin kung gaano kasarap si Daddy D ang titikim mamaya ng tamis. Ayan. May extra pa po ako pero nabuksan ko na po kasi itong whole corn. Baka hindi ko na rin buksan yung isa kasi madami na po. Ayan, ulitin ko po, wala itong palabok. Hindi po natin lalagyan ng cassava flour para po hindi naman po maging ice cream style yung texture. Nagiging ice cream di po kasi yon. Matatandaan ninyo sa aking mga ginagawa, nagiging parang ice cream yung texture. Hindi po ganun yung ating kailangang texture ng ice candy. Kailangan po medyo ma-ice. Ayan. Si Daddy din na ang titikim. Ito, meron tayong extra dito na pangtikim ni Daddy D. Kung matamis or matabang. Pag matabang po ay dagdagan po natin ng
condense. Tabang. Matabang. So, dagdagan natin ng condense. Ayan, ilagay na po natin yung isa pang condense. Actually po sa paggagawa po kasi ng ice candy, talagang tansyahan lang po ang ating paglalagay ng ingredients sa tamis, especially sa tamis, kasi hindi naman po pare-parehas kasi ang lasa ng nagiging flavor natin. Halimbawa, pag mangga, medyo matamis po yun, nakakapagdagdag po kasi ng tamis yon. Kapag halimbawa, Milo or Ovaltine, yan yung ginagawa namin before na choco, mas matamis po yun. Matamis din po yun, kaya hindi na po namin masyadong dinadagdagan. Pero nilalagyan po namin yung usually ng asukal. Tapos, ano lang po, tikim-tikim lang po, tansya-tansya lang po tayo. Wala pong fix na sukat, conforme po yan sa inyong sahog. Ayan. Ito po ay medyo hindi masyadong matamis din yung ating mais. Kasi syempre hindi naman yung concentrated na katulad ng mga Milo or Ovaltine. Okay. Tikman ulit ng Daddy. Dahil baka ako ay ma-over sa tamis sa katitikim po. Alam nyo naman. Meron tayong taga-tikim. Ano, okay na? O matabang pa rin sa kanyang panlasa. Kasi kung matabang pa rin, meron po tayong brown sugar. Lagyan pa ng konti. Lagyan pa rin daw po namin ng brown sugar. Meron po ako. Meron po akong 1/4 na brown sugar dito. For ano lang po ito talaga, for mga cooking purposes na katulad ng ganito. Or sa cooking. Kasi naglagay din po minsan sa adobo. Si Daddy D yan. Mga ginagamit po namin yan. Haluin po muna natin ng husto. Kasi baka mamaya dahil hindi pa naman halong-halo. Tapos pag nahalo, sobra na palang tamis. Ang daming mais oh. Nandoon na yung mais. Alright. Ayan, for the purpose of fairness. Wow, dahil nga may purpose itong ating ice candy, gagawin po natin magkakasinlaki pantay-pantay 100 ml po. Lahat ng ating gagawin. Kasi yung labo ng mata ko, ayan, 100 po. Hanggang dito po yung guhit. Tapos yung mata ko, parang hindi... Buka ng ano? Makaano. Buka ng marker. Ha? Buka ng marker para hindi ka malito eh. Lagyan ko na lang ng marker. Uy. Actually po kasi nagbe-blurry yung mata ko talaga. Hindi ka malito mamaya. Same color po kasi. Diba? Tuyuin mo natin konti. Ano ba yan? Permanent? Permanent naman yan. Okay na yan. Quick dry. Quick dry naman po ito. Ang permanent naman po ay okay naman po yan. Ginagamit naman din po yan sa mga ano. Industrial. Oh. Wala na pong ink. Wala. Ayan. Meron po tayo dito 100 ml. Ayan. Ayan. Oh, 100 ml. Ay, lagpas man. Wow, talagang fair na fair. Ayan, 100 ml po yan. Hindi mo nakita. Ay, hindi mo nakita ni Daddy D, oh. Yun. May bula-bula lang po yan ng konti. Tingnan natin kung gaano karami. Sakto lang yan. Sakto lang yan. Kayang ibuhol. Alisin ko lang yung bula. Ay, nabuwasan. Wow. Kaya ko kayang ibuhol to? Gawin mo na 80 ml eh. Parang hindi ko kayang ibuhol ang 100 80 ml. Ah, hindi kaya. 80 ml lang gawin mo. Hindi po kaya ang 100 ml. Hindi ko siya kayang ibuhol. Kaya po yon kung mahaba ang aking kuko. Ayan, dahil hindi po kasya yung 100 ml, hindi po siya mabuhol. Nilagyan ko ng 80 ml. Ano po yan? Pinatuyo ko na po. Sabay, sabay buho sana eh. Nakakalimutan ko. Yan. Ilang piraso lang naman po yung susukatin ko. Yung iba hindi ko nasukat-sukatin. Tatandaan ko na lang. Sakto yan. Yan, sakto na yan. O, diba? Tapos gaganyanan ko para sure siya. O, 80 nga lang pala dapat kasi ito bula lang naman to. O, at least kaya. Kaya kong buhulin. Ang ating pong plastic ay 1 3/4.
Mas malaki-laki po ito kesa doon sa mga usual na ice candy payat na payat. Nung araw po, mga ice candy, piso lang yan. Ngayon, nako, wala ng piso. Ayan, gagawa lang po ako ng 20 pieces na may sukat-sukat. Kasi kung lahat naman po ay susukatin ko, matatagalan po ako sa paggawa. Ito po kasi ay lagpas ng 20 pieces. Dahil po ito ay 3 litro. Ayan. 80 ml. Mukhang hindi ko na po magagamit itong buo-buo na iba. Kasi po, meron na pong buo-buo ito. Meron na pong buo-buo. Mamaya, pag lumabas yan, titingnan lang natin kung alin yung magkakapantay. Dahil marami naman ito. Aha. Tatansyahin ko na lang. Ayan, maraming buo-buo. Hindi ko pala kailangang anuhan. Yung bula lang ang aalisin. Ayan, tapusin ko lang po ito. Tapos tingnan natin mamaya kung ilan ang mabubuo natin sa 3 liters. At syempre, yung mga ice candy na magkakapantay ay sama-samahin ko po. Ilalagay ko talaga sa ilalim para yun ang maunang tumigas. Dahil kakailanganin nga po ito bukas. Ayan, balikan ko po kayo pagtapos na po. Ayan, ito pong ating whole corn. Nilalagay ko na lang po. Naisipan ko na lang na ilagay. Kahit marami pa po dito, masarap din po kasi yung maraming corn. Tapos, saka ko po binubuhos kasi nag-shoot naman siya. Kaya naman. Ayan po, oo. Na ano naman siya. Oh. Nasushoot naman. Nasobrahan lang ang dami. Pero nasushoot po siya, oh. Sayang naman kasi, nabuksan na kasi namin. Kapag pinapak naman yan, masyado namang matamis po ito. Kasi nga sweet corn. Pwede naman yan si Daddy D ang magpapapak. Saka si Otep. Pero ganun po ang ginagawa ko para marami pong laman. At pantay-pantay po na may laman sila lahat. Kasi po dito, minsan hindi nasasalok. Sa ilalim po kasi nakatambay yung ating mga kernels. Kapag sinalok, hindi naman po lahat nagkakaroon. Ayan, ganun lang po. Nilagyan na natin. Ayan, natapos na po ang ating mga ice candy. With a purpose. Bilangin natin kung nakailan tayo. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. 20 na po ito. Mukhang naparami-rami tayo, ah. 24, 26, 28, 30. Ito medyo maikli. 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50. Ayan, naka 50 piraso po tayo. Halos hindi halos. Kalahating supo talaga ng ice candy ang ating nagawa. At eto po may natira lang na konti. Papapakin kasi ni Daddy D. Merong konting natira. Pero tingnan nyo naman po, nakakatuwa. Ayan, punong-puno po yan. Ayan. Saka yung natira po dito, tinikman ko talagang napakasarap po ng ating ice candy. Ayan, abangan lang po ninyo kung anong gagawin natin sa ice candy ito sa Team Harabas. Pero syempre po, kakainin natin yung tira niyan. Hindi naman sobrang mauubos yan. Pero ipapakain din natin sa mga boys. Katulad ng mga ice candy na ginagawa ko before, kahit naman hindi with a purpose yun, kahit hindi request ni Harabas, sa kanila ko rin naman po yung pinapakain. Ayan, maraming salamat po sa mga patuloy na sumusuporta sa aming channel, kahit sa mga simpleng vlog. Thank you so much po. Pwede nyo pong i-follow ang aking Facebook account. Yung kay Daddy D po kasi ay nakahiatus na. At madalang-dalang po ang upload. Pero Dante de Dios po yun. At sa akin naman po ay Josephine Guansing de Dios. Meron din po ako doon mga kung ano-anong mga produkto na nakalink po sa Shopee affiliate. Ayan, pwede din po ninyong i-check. Ayan, maraming salamat po. God bless.